Hello, hello, hello! Welcome back to another episode of our podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Now what? So we are back. I'm so sorry. Medyo may isa kaming week na na-miss yung upload kasi nga, guys, alam niyo naman, holiday season na medyo na-busy talaga tayo ang person. So, ayun, nagbabalik kami for our, guys, nabasa niyo sa title, this is our season ender, year ender episode. Oh my God. By the way, it's me again muna before everything else. I'm Greg and I'm with Rich! Dalawa na lang po kami. Yes, matira po ang matibay. Unfortunately, wala ang aming isang beshi, si Mek, na usually lagi namin kasama kasi nasa bakasyon siya. So, Mima, kung mapapanood mo man to, hello, and enjoy sa bakasyon with your family, of course. And sa ating, pag-uusapan naman natin sa episode na to, ang magre-recap tayo sa mga naging ganap natin, beshi, question and answer Rich. portion na lang. Wow! So, ikaw like a question. Yes, baka may tanong din ako sa'yo. Wow. Mas ready ka, di ba may papel ka? Ay, di naman, may listahan lang kasi ako. Pag-usapan natin yung mga previous na napag-usapan natin. Parang mabilis ang chika lang. Truthfully. So, ayun. Taban. So, parang parang dinivide lang natin yung yung mga naging topic natin within this year. Mm-hmm. Actually, not naman within this year. Simulan natin. When ba tayo nag-start ng podcast? I think that was July. Mid-year, no? Correct. And bakit nga ulit tayo nag-start ng podcast? Kasi madalas naman tayo magchikahan ng, True. alam mo na, mag-banter sa isa't isa. Oo, tsaka dami naman talaga mga kuda. Since tayo ay mga kuda era, Correct. why not na lang, napagtripan na lang namin actually guys, mga beshi, na mag-podcast. Oo. Just to share our opinion and yung thoughts memory na rin namin, do. Kahit di ba? Ang sarap itong balikan di ba? Na, uy, nasabi ko pala yun. Ganun pala yung stance ko before, di ba? Eto na, says, looking back at this year, eto na, mag-personal check-in muna tayo. How the year felt for us. Since, alam mo na, pa-year end na nga, kumusta yung naging taon para sa'yo, personally? Personally, I've gained some and I lost some, but still, it's a win-win. You learn from the losses you've got. So kung may win some ka, may loss some, may at win-win ka, may loss din. Yun yung wala ako. Okay. Sige. So how, if you can describe it like, sige, in 3 words. Anong 3 words? Ang hirap. So ito. So how's the year nga? Okay naman, win and loss, ganyan. Everything is okay. Maraming challenges along the way, but then again, life must go on. Pero syempre, kung titigil ka, walang mangyayari sa'yo. So, alam mo naman yung challenge na yan. Ano lang yan it's just a piece of, it's saglit lang ng panahon ng buhay mo. Yeah. Ako sa akin naman, yung taon is parang actually, nabilisan nga ako di ba? Yeah, it's kind of marami rin nangyari actually. Actually, ang dami kasing marami. Oh my gosh. Cut. Thanks. I love the bloody red color. God. Nolan, sorry, favor, can you pass that na lang? Oo, dito sa itim. Dito namin ilalagay sa harap namin. Sorry, nag-cut muna kami, guys. Thanks, Nolan. For this, what do you call this drink ba? Year-ender drink. What do you call this? Sige. Vodka with cranberry. Yeah, cranberry drink with some, with some pampalakas ng loob na drink. Correct. Cheers! Sabi nga ni Dudo, cheers! Advance Happy New Year, guys! Happy New Year! Cheers muna tayo. Happy holidays! Yum! Yummy! So yun nga, ako for me, parang nabilisan ako sa this year. Nabilisan ako masyado sa, parang ang bilis lang lumipas ng mga buwan. Normally naman kasi pag habang tumatanda ka, parang mas mabilis talaga ang panahon dahil. Gusto ko yung pag tumatanda ka. Mas mabilis talaga ang... Nandun na tayo. Ayoko nga pabilisin kasi oh my God, next year I'll meet the big O. The big O. The big O. Yeah, the 4-0. Oh my God. Anyways, ibang usapan na yun mga beshi. Tapos yun nga, kasi parang nabilisan ako. Pero like yun naman, may mga wins and losses din naman. Pero and challenges. But then again, life is, life is buhay. Life is hard. So, kailangan lumaban. Lalo tayo bilang mga OFW dito, di ba, Besh? So, kailangan go lang, laban lang. Ito naman, lessons learned. Since ito mga napag-usapan din natin ito sa podcast, Besh, yung adulting realizations. Diba napag-usapan natin yan? Remember mo, yung mga adulting 101, mga ganyan. Yes. Alam mo, there's one really, really, really very important thing na nangyari sa akin na, again, na-realize ko na medyo mas malaki ang impact niya. Na ano? Na no matter how close you are with someone, hindi ka dapat talaga nagtatrust fully.
if you don't want to yeah. get hurt. Parang naalala ko yung kwento mo. Yes, nga, exactly. You know, mabait. Minsan kasi, Naabuso minsan yung masyado tayong kabaitan. mabait, or Parang ganon. they know ganito, meron tayo or something. And dun sa mismong moment na yun, masarap naman silang kasama or masarap naman kasama yung tao. But then again, you will never realize until something happen na parang, oh my God, meron pala talagang mga tao na ganito na, ako kasi never ko na-imagine na pag ganun na kami ka-close or something, na kaya mo, yun alam mo yung mga nababasa mo lang minsan sa feeds mo na yung pwede pala mangyari din talaga sa'yo, exactly, no? na parang, oh my God, okay. Then I realized, fine, never break any relationship. So you can actually consider that na part ng adulting mo, di ba? Adulting 101. Yes, Diba? exactly. Kasi yun talaga, never trust fully. Yeah. Kasi kung ayaw mo Sadly rin- to say, yun nga. Kung ayaw mo rin masaktan in the end, alam mo yung not too much. Yeah. Actually, after na mangyari yun, ina-apply ko sa lahat na, in general, para hindi ako maging bias sa isa. Just o dalawa. to give context lang sa mga nanonood. Meron kasi parang nangyari kay Beshi, kay Rich na parang nagkaroon siya ng betrayal issues, 'di ba? Tapos Yes. so sa isang friend niya. Kaya yun yung parang context na sinasabi niya. Kaya yun ang na-realize niya. Parang part na rin ng adulting na napag-usapan natin last time, 'di ba? Kasi isa pa na-realize ko, yung sa adulting na napag-usapan natin, yung buhay pala talaga is walang manual, 'di ba? Yung hindi pwedeng sabihin ng ibang tao na dapat ganito mo ang gawin mo kasi ganyan. Yeah, hindi pala talaga kasi iba-iba yun 'di ba? So, We have our own paths to take. We're all just we are just, person trying our best to survive bilang adults, 'di ba? So next, pag-usapan natin din yung I think napag-usapan natin yung sobrang maulan at nagkaroon na lumabas na mga flood control issues, 'di ba? Yes. Kasi sobrang nung usually July, August, September, parang grabe yung ulan sa atin. Napag-usapan natin yung when it pours, it rains. Napag-usapan natin yung literal and figurative meaning of ulan, correct. 'di ba? Pero at that time, medyo naging political yata ang views Yes. natin. True. Kasi 'di ba, iba naman yung sakit, yung True. ganun na ginagawa. At isa pa, Besha, pag-usapan din natin yung mga OFW Real Talks. Nag-share tayo kung paano tayo nag-start dito sa Dubai, ng mga struggles, yung mga talagang simula, yung talagang mga humble beginnings natin, di ba? Yeah, well, I hope na yung kung meron mang nakapanood, Meron, na for may sure. natutunan dun sa mga stories. Kasi lahat naman ng OFWs, we have our own different stories. Correct. Actually, magkakaiba at magkakaiba yan. Though minsan may pagkakapareho minsan, pero yung personal take ng bawat isa medyo iba talaga. Tapos sa pag-usapan din natin yung Pabibo Chronicles. Yes, we have Yun yung one friend. May mga Tago natin sa Pabibo pangalan, moments Mek. talaga tayong Bekeler. yung si ako nga eh. Hello, Mek again. Grabe yung pa-shout out kay Mek. Close niya na yan. Hindi, ako nga eh. Charis. Diba? Hindi naman, lahat naman siguro tayo magkaroon tayo ng moment Hindi, alam mo in ba, our minsan lives na feeling ko nga nagpabibo rin tayo, diba? Minsan feeling ko, Sometimes kasi hindi ko hindi alam naman kung negative yun na-realize eh. nila. Oh, exactly. Pero minsan, hindi na, pero meron yung point na medyo sobra naman. Oo. Na minsan, ang feeling ko din, they are not aware that they're nagiging Pabibo over na na sila, sila. oo. Yun, hindi. Kaya dapat talaga may someone na magpapaano sa'yo, mag-hold back na at magpapa-realize sa'yo na, Yung "Uy, sampalin ka parang na sobra sa ka na." Yeah. Sa life naman kasi talaga, di ba, Besh? Ang sobra ay masama, di ba? Everything should be in maybe moderation, it's also di ba? one kind of a defense. True. At ito pa, napag-usapan din natin yung pagiging certified, yung mga maritesan. Kasi di ba, sa culture natin, di ba? Hindi mo naman napag-usapan mawawala sa atin yung pagiging marites. natin. Lalo, Naging Naka-engrave. engrave sa bawat dugo ng Pilipino. Kahit hindi mga Pilipino eh. dun Diba? sa episode na yun, parang na-embrace talaga natin yung inner chismosa. Meron pa nga akong nabasa minsan sa isang feed, sabi niya, minsan mas chismosa pa yung mga nasa ibang bansa kasi mas alam pala yung latest. Oo. Kasi tatanungin nila yung mga kilala nila sa ay talaga, kano pa nalaman yan? Pero isa sa natutunan natin sa episode na yon at sa mga beshi, di ba? Okay lang yung pagiging chismosa, but be chismosa responsibly. Yeah. Lalo Chismosa na with a heart. Di talaga. gusto ko yung with a heart. Diba? Hindi, tsaka di ba? Dapat dito, confidently chismosa with a heart. Di ba? Aminin naman natin talaga yung chismis kasi may positive and negative yan, di ba? Lahat naman ng bagay may positive and negative na idudulot sa tao eh. So talagang be responsibly chismosa. So isa pa ang napag-usapan natin yung Heartbreak Chronicles. Oh my gosh. Hello. Yung mga hugot, Hello mga there, emotional pain. Charis. Yeah, heartbreak. Oo, kasi nga parang ewan ko, may isa tayong friend na may nagpagdaanan na parang gano'n. So, hindi, napag-usapan alam mo, lang iba natin. din talaga. If you really, 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 really love that someone, it's really hard. Unless
Hindi mo kasi alam kung kailan ka makakapag-move on. Tsaka- Kasi hindi siya yung biglaan eh. Hindi one click na mawawala. Di ba? Inom muna ko. Tsaka iba-iba tayo ng Paano level mag- pagmahal. Tsaka magmahal. Oo. Diba? Kasi di ba may defense wall. Yes. Kung ikaw todo bigay ka magmahal, yung iba talagang 50% Kaya nga, lang bilib ako magmahal. dun sa mga sobra-sobra magmahal. Diba? Because I cannot. Gusto Hindi ko alam feeling ko kaya ko naman, pero I don't allow myself. Yun na nga, di ba? That's what I'm saying, na iba-iba talaga tayo Mas takot magmahal. siguro ako na True. masaktan ng At sobra. napag-usapan natin yun dun sa Heartbreak Chronicles, lalo yung mga ghosting, kineme, di ba? Yes. Di ba? Ayoko yung ghosting na yan. At isa pa, ito pa na pag-usapan. I think isa ito sa pinaka-importante na pag-usapan natin this past Andin dyan. episodes, yung yung OFW Wallet Diaries. Ah, Since na- well, nandito naman talaga tayo mga beshi, mga kakuda, di Yes, ba? exactly. Bilang OFW, to earn a living for ourselves and for our family. So dapat we should be really wise, di ba? Sa Yeah, and in mostly terms of mga, di ba, yung finances. OFW, para karamihan, I think is breadwinners ng family nila. Dapat na pag-usapan natin dyan yung mga budgeting dapat, di ba? Correct. Yung talagang just live your life within your means, di ba? Corrected Huwag by. susobra. Kasi again, you should, in moderation lang dapat lahat-lahat, di ba? Yes. Ano pa ba yun? Ano pag-usapan Ikaw, natin? ano ba nasa papel? Ay, ito pa! Etong Pinoy Superstitions, OFW edition, ang Ano nakasama... ba na pag-usapan natin? Oo, dyan? wala. May iba akong kasama dito. Mamaya pag-usapan natin yung mga nakapagkasama Sige rin nga. natin. Napag-usapan namin dito, yung mga Pinoy superstitions na bilang OFW, kung nagagawa pa ba natin dito or hindi na. 'Di ba? Like yung example, ikaw, meron ka bang Yung mga magwali sa yan, gabi, bawal magwalis sa gabi, No, bawal never. maligo, ganyan-ganyan. Alam mo, nung feeling ko mas matindi na yung faith ko compared to any superstition. Though hindi naman masama na malay mo may pinanggagalingan Oo din yung nga. mga belief systems nila before ng mga matatanda. Pero again, sabi mo, isa lang may control ng buhay natin. True. And that's God. At kung sino man yung pinaniniwalaan nyo, mga beshi, Exactly, diba? Ako, just a quick share. Yung superstition na hanggang ngayon, lagi ko nakikita, si Manong. Na. Shoutout Manong! Hello, Manong. Di ba, Ano pag ginagawa? umaga, umaalis ako, nagbe-breakfast pa siya. Alis na ako, nauuna akong umalis sa bahay eh. Siya nagbe-breakfast pa, inaiiwan ko nagbe-breakfast siya. Okay. Alis na ako, Manong, ganyan. Iikutin niya lahat yung plato niya, yung mug niya for coffee. For what reason Nakakatawa, daw? diba? Ano daw? Bakit daw? Kasi para daw, walang parang masamang mangyari sa aalis na tao habang kumakain. Ganun ang may pamahiin silang ganun sa Batangas. Habang kumakain pa yung isa. Oo, iniikot niya lang yung plato, ganun lang. Tapos pati mug. Sana yung Every morning ko yung nakikita, pag umalis ako, iniikot So, niya. hindi mo sinasabi Sabi sa ko, kanya? ako naman, pag aalis ako, bye Mano, ako rin, umiikot na ako. Ikaw na yung Sabi niya, baliw. Sabi niya, basta. Sabi ko, ayan, nahilo na naman yung kape. Gusto kami nakabantay tayo, doon, di ba? So yun lang yung napag-usapan natin, yung mga superstitions na bilang OFW, nagagawa pa rin natin dito. Or yung iba, hindi na. Isa pang napag-usapan, masaya rin itong napag-usapan natin dito, Besh. Ano yan? Yung throwback childhood. Meron pa tayong 2 episode nun eh. Kasama ko kayo, Ay, mga and the rest, laro-laro, kasama ko si ganon. Manong and Melay. yes. Yung mga throwback, Anong lahat-lahat. klase? Lahat, no? Lahat. Mga kanta, lahat. Kanta, games, Laro. pagkain, Yeah. yung mga shows, di ba? So yeah, talking about throwback, alam mo yung recent sex bomb na Yung concert? nag-concert, oo. Yeah, it's kinda, din, nostalgic. Kasi yun yung mga kanta talaga nung panahon namin na Mukhang nag-spaghetti ka, Besh, siya. spaghetti pa Sa Christmas party nyo dati. Maria Kera. Sample, Maria Kera. Oo, di ba? Yan yung madalas. Diyos ko, lahat ng Christmas party, yan ang tugtog. Oo nga. Lahat ng barangay, Diyos ko. At nakakatuwa kasi talaga nag-reunion sila, no? It's kinda like, naging part na ng culture ng Philippines. Imagine mo yung ganong klase ng girl group. Before sila nagsimula ng mga K-pop, lang P-pop ng Oo. Pilipinas. Actually, parang ang tawag sa kasi mga novelty songs, di ba? Novelty Mga songs before. ganun. Yes. Anyway, so yun nga, grabe ang saya din na pag-usapan talaga natin dito yung mga favorite TV childhood shows natin, like yung mga Hiraya Manowari, Yes, mga laro, Zenki, mga laro talaga. ng super childhood. Grabe, nakakamiss talagang balikan pag mga Magic Night Rayer. It's very nostalgic pag pinag-uusapan yung mga throwback na yun. At sana natuwa kayo sa mga nakapanood noon, mga Yes, beshi. you know what? Kasi pag pag pinag-uusapan at yung sa age natin ngayon, Okay. 'di ba? Kasi marami na tayong na-appreciate natin yung childhood experiences natin dati. Na sana, alam mo yung mga ganun, parang Lagi tayo nagsasana, Diba? ma-experience din ng Kasi mga kaya natutuwa tayong ikwento because hindi na natin nakikita dun sa kung anong meron sa mga True. kabataan ngayon. Yun Kaya na nga. diba, masaya. Eto pa, welcome din natin yung holiday vibes by talking the Burr Month feels. Yes. Diba? Anong klase? Nag-start tayo nung September Mahal na yata. Ito ala. na pag-usapan natin since Burr Months to.
yung mga, ano ba yung mga feels natin pag bare months na, yung napag-usapan natin kung ano ba ang ginagawa natin, like pag nag-start na yung bare months, nagpapatugtog na ng Christmas song, yung iba nagde-decorate na, di ba? Yes. Napag-usapan natin yan either bilang OFW or kahit ano pa yung mga ginagawa natin sa Di Pilipinas. ba tayo nag-usap nung tungkol sa mga Sa- yung mga yung mga pagpatay pa may Meron di ba tayo dyan sa napag-usapan yung parties ka undas? ba kasi Oo, undas? oo, meron din. At ito, sumunod doon, yung Kasi pinag-usapan mo natin- agad yung tungkol sa Hari Christmas. kasi nga nag-bare months, di ba? Ah, September yun kasi natin wala napag-usapan. pumapasok. Oo. Hindi, bago yun, nag-usap din tayo ng mga travel tips. So, I think may nag-suggest na mag-usap ng mga travel tips, budgeting tips, di ba? Correct, yes. Marami ka na-share doon, Besh, di ba? Of course. Kasi nga, jet setter ang lola. Masarap kasi talaga Tapos, mag-travel. So, super actually, rich. yes. Itong year na to, dapat normally sa isang taon, nakakapunta ako ng mga Isa o tatlo dalawa, dapat. tatlo. Oo. Ay, pangatlo yung pang Pilipinas ko. Supposedly, itong first week ng December, hindi natuloy kasi, something happened. Ay, kailangan kong i-prioritize itong True. bagay na gastos na ito and all. Tsaka kailangan talaga nandito ako. So, yun. Di natuloy. Baka next first quarter of the Actually, year. ako wala akong ngayong taon. Dahil sa nawala yung isang airline dito sa Abu Dhabi, ay sa Dubai. Yung dahil US sa war. nga lang yung sa ngayon ko. Wala Yung talaga ako ngayong US taon. Oh lang. my God. I'm kinda sad. Arty yan. Yes. Anyway, so yun, doon natin napag-usapan yun, yung mga budgeting hacks and all. Tapos napag-usapan din natin yung, ang sumunod, ito na, yung mga sa mga tita yung magagalitin at madaling maasar. Yung mga pet peeves. 'Di ba? Yes. Kanina nga lang, di ba, sa elevator, Nakaharang. nakaisa na naman na, alam mo yun ba? May pet peeve nyo din ba yun? Yung halimbawa, nasa elevator, May palabas. yung lalabas, tapos may Nakaharang. mga nakaharang dyan, tapos ayaw ulit tumabi. Parang etro din, 'di ba? Parang Sa common akin. sense lang din siya, di ba? Elevator, yun, ilan lang naman ng dun. Ang tawag doon is parang elevator Hindi pa etiquette. correct. Isa pa, ang isa pa sa elevator na since nabanggit mo na rin, yung pagpasok mo, imbis dumiretso ka doon sa loob, Sa diretso, sa nasa dulo. harap ka lang, nakakarangan mo yung ibang pumapasok. Mm-mm. Grabe yung ano Pet ko peeve doon, ba? pet peeve ko Yung yun. naman kasi sila, first floor lang sila, ganun. Ikaw, nasa third floor ka pa. Charis. I don't know. Basta. Anyways, So next. yun, napag-usapan din natin yung naglabas tayo ng mga kung ano-anong pet peeve. Iba-iba yung mga sinabi namin doon, mga besh. At isa pa, ito pa, napag-usapan din natin yung the art of doing nothing. Natatandaan mo ba yung phrase, Italian phrase nito? Hindi na. That's dolce far niente. Dolce vita. The art of doing nothing, 'di ba? Na pag na-realize natin dito na besh na mahalaga din And you know what? mag-rest. See, if you know what, yung na-realize ko dyan, alam mo kung ano. Ano? When you feel like you're burned out already or sobrang depressed yung feeling mo or Oo. papunta ka dun sa depressing feeling na yan, Mm-mm. isa sa mga magandang gawin yung mga suggestion natin before, yung art of doing it, yung Oo. punta ng ng Oo. beach lang ng ganun ka. Tumunganga ka lang. Tangla ka lang, kinig ka lang, ganun. True. It It ganun resets you, yes, diba? exactly, yung mind mo. Yes. Which is, yun ang alam mo, minsan kasi, bilang OFW na, syempre, mas, madalas naman, hindi naman kami wala naman kaming doon pupunta sa Pinas. Hindi naman ganun eh. Ang ginagawa natin, trabaho, True. bahay, trabaho. Tapos yung routine namin, mas minsan, nakakadagdag siya nung yung medyo, hindi yung minsan lonely ka na. Minsan kasi mag-isa naman Oo. ako sa bahay. And all. Tapos yun, pag nagiging routinary, sometimes maganda talaga siyang i-break. And breaking it, isa sa mga suggestion ko pag nagbe-break ako ng routine is yun nga, yung art of doing natin, napunta lang nga ako dun sa isang lugar or sa beach ako normally, malapit lang naman sa atin. Oo. Tatangla lang ako dun. Yun. Ganun lang. Ganda yung pagkaganon. Importante talaga yung rest and reset ng not just our physical aspect but our mental aspect as well. Kasi we have the opportunity, kasi compared sa iba, again, na OFW na Monday to Saturday nagtatrabaho, True. tayo nagsa-Saturday off pa tayo, Saturday, Sunday off. So, mas marami tayong tayo magreklamo. Kaya nga. Pero kahit sabihin mong one day off ka lang, it doesn't necessarily need naman na the whole day kang mag-doing nothing eh. Kahit sabihin mong 1 hour to 2 hours lang yun, okay lang yan. Basta Yesterday, may reset it should be value. quality, diba? At para sa'yo, yun na yun. Go na yun. Mahalaga yun mga besh at mga kakuda. Next na napag-usapan natin, besh, ay yung the glow-up era ng mga OFWs. Ang napag-usapan natin dito usually is yung mga success stories ng mga OFWs. Like, nag-share kami ng mga personal experiences and successes. So, yun. Kailangan din natin ma-realize yun kasi celebrating small wins is very important, besh. Yeah, kasi- Hindi lang malaking wins ang i-celebrate dapat. Kahit maliit man yan, na-achieve mo tong something na goal mo or objective mo, celebrate it, diba? Correct. You need to parang, ang tawag dito, Seize the moment. Mga ganun hindi ba? parang, ano mo yun, parang, what do you call that?
Yung parang, Reward mo yung sarili yes, ipaalala mo yung sarili mo na, uy, nagawa mo yan, kaya dapat good job ka dyan. Parang gano'n. Corrected by. Diba? Pero may limit na naman yung gano'n natin, di ba? Oo, kasi, Deserve ko this, di ba? May mga ganun. So, sobra ka deserve ko this. Huwag ka na pala sa utang. Napag-usapan natin yun sa Walang glow up sa na mga, mangyayari doon, di ba? napag-usapan natin sa mga something na parang, Correct. hoy, kakahil ng inner child mo, lubog ka na sa utang. Ano, yung credit card limit mo wala Kasi na. ganun klaseng glow up kasi it comes with maturity in Yes. terms of yung finances mo as well. True. Kasi kung hindi, kahit nasa edad ka na ng ano, kung wala ka talagang financial maturity, wala din talagang mangyayaring glow up sa success mo. True. And of course, napag-usapan din natin yung mga heartwarming episode ng OFW Christmas Real Stories. Ito na medyo dramatic tong episode Wala na to. namang Kasi, umiyak sa atin yan, di ba? dapat ba iiyak? Dapat ba maiiyak, Be? Dapat kasi nga dramatic. Charis. Inalalang lang natin kung yung paano tayo nag-celebrate bilang mga OFW, di ba? Naiyak yun, kinda sad, mga ganun lang. Na at least, yung moment na minsan talaga, hindi mo naman mawawala sa OFW na minsan, meron yung moments na you will feel sad. Yes. Kasi not all naman talaga ba siya nabibigyan ng chance Kasi nga makauwi. dapat alam mo, diba? kaya nga sabi nga, yung OFW, ang lalakas ng loob nila. True. Kasi wag niyo po kaming parang anuhin na parang, minsan parang sobrang ganun kami. Kasi True. talaga lumalakas din talaga ang loob namin. Hindi dahil sa, minsan dahil na rin dun sa mga taong nakakaharap namin. Sa trabaho and all. Correct. At lastly, napag-usapan natin yung last episode natin, yung mga Christmas traditions na nagagawa pa rin natin bilang OFW. Remember? Grabe yung tawa namin sa episode na yun, Mamash. Kung hindi nyo pa napanood, yun yung pinaka-latest episode namin. Grabe, yung mga traditions natin like caroling, simbang gabi, mga ganun, exchange gift. Nagagawa pa rin naman namin dito bilang OFW. And recent, di ba, siguro ilang years na tayo magkakilala na parang nagawa na. Twice, the second year to, di ba? Third year na. Second. Pang fourth year contract na namin. Ay, talaga ba? O, sige. O ano? Oo. Yung Christmas party. Christmas party, parang dalawa lang beses. Lagi natin nagagawa yun. Oo, Kasi importante yun. Isa kasi yun talaga sa, hindi dapat nawawala. True. At dahil dyan, yun na ngayon mga napag-usapan naming topics dito sa podcast na to, guys, na Life Unfiltered. Ngayon naman, let's have a quick recap ng mga nakasama natin dito sa podcast. Yes, Sino correct. mo? Unang-una, siyempre nag-start tayo ni na Mek. Yeah, Si first three tayo, ikaw, At si sumabay Meg. na si Then si Beshi Team. Beshi Team na medyo busy kasi si Beshi Team kasi Yes. it's holiday season din eh. At syempre sumabay din sa mga behind the camera natin Always present ang mga moral supporters namin na si Nola na si Charlie. na talagang consistent ayaw magpakita, mag-face reveal. Si Nola nandyan, siguro si after Charlie. 10 years. Diba? Sino pa ba nakasama natin? Of course, nandiyan din si Carlo, Manong and si Manong, Melay. yeah. And ako naman, sa side ko, sa iba kong friends, nakasama ko doon si Dudong at si Tin doon sa isang episode. At of course, sabi mo si Carlo. 'Di ba? Medyo nakasama natin siya ng mga ilang episode din. Dito din, no? And we're so thankful din kay Carlo kasi talagang minsan nag-effort talaga siya dati na join, 'di ba? Kahit From malayo Ajman pa po, from Ajman like pa. an hour And something. nagkaroon din naman ng point na kami mismo ang pumunta ng Ajman kasi may parang holiday dito sa Dubai. Kami talaga ang nagpunta doon para makasama din siya. So, sino pa ba? Recently, si Erich, ang aking friendship, di ba? Yes, sobrang Remember? soft-spoken. Si Erich Sales. Erich Sales. Para siyang si ano niya, na yung Bell. Sino yung Bell? Canada, UK, KK bye. Di ba? Ganun yung boses, True. sobrang soft-spoken. And actually, may mga makakasama pa dapat tayo sa podcast na to, guys. Pero hindi pa nga lang sumasakto sa schedule. Kaya baka by next season na lang din. So, abangan nyo yun, guys. So, Okay. yun. Wala ba tayong nakalimutan? Beshi, baka makalimutan tayo, Sino ba? Sila team, ikaw naman yung circle of friend natin. Tsaka Wala yung mga naman. na yan, kilala ko din naman Si Erich. Wala na. Dudong. Sila lang naman na. Si Dudo and Tin. Unless may nakasama ka sa ibang badminton. Wala pa naman. So, yeah, yung mga nakasama natin. So, ayun na nga, guys. Etong podcast na to, guys, is talaga nagawa talaga namin just to share our lives, to give inspiration, and of course, to entertain din naman kahit paano. Kung may na-entertain man, diba? So, from the bottom of our hearts, personally, lalo na sa akin, kasi parang, aminin ko man din, ako na nagpasimuno talaga at nagpa-push talaga itong podcast Kasi naman, dati ka ng Yes, I'm already a content creator. So why not? Dati Sinama ko na siya yung mga, talaga yung content yung mga friend ko. creator. Kaya Just talaga, to let them know na ikaw talaga ang content creator. Correct. Kami lang yung kudaera din. kaya from the bottom of my heart, siguro sa kanila, from them na rin, I want to say super thank you sa mga nanood at sa mga nag-share.
and sa patuloy na sumusuporta sa amin po. Thank you Thank you. so much po. Sorry And ka. I hope to give you more entertainment and more chika the next season. So, Yes, abangan nyo more yan, guys. interesting, more funny moments and Correct. all. Dapat maglagay ka nung wala kasi pala tayong mga tawag doon. Yung mga commentary. Hindi yun, yung Testimony. bloopers. Bloopers. Oo. Oo na shots. Meron naman dami kaya. Unfiltered kaya to. Sinasama ko kaya yung mga kabaliwan May kasama natin. ba? Hindi yung bloopers lang ilagay mo, isang lang, mga Oh, wow. 5 minutes lang. Oh, wow. Isang lang. Bale, ako din po ang nag-edit ang lahat ng to. Oo, So, pahihirapan niya pa ako. Ganun kasi kami, parang 'di ba? Siya kasi yung content creator, kami yung maraming opinion. Kakaloka. So, ayun. Again, maraming salamat for listening, for Thank you. laughing, and for growing with us. Yes. Mga beshies, mga kakuda era. And I hope makasama pa rin namin kayo sa aming next season. Kung kailan man yun, abangan nyo na lang po yun, guys. Okay? Yes. Again, thank you so much. And we wish you a Merry Christmas and advance Happy New Year. Yes, Besh? happy holidays. Merry Christmas to all and advance Happy New Year to everyone. So Alright. see you on our next episode. Correct. And I hope abangan nyo kami lagi. Charis. Yung tama siya. Dahil dyan, it's Joe. The Lord is... Dahil dyan, ako po ulit si Greg and I'm with... Rich. And this is your podcast na pinamagatang Life Unfiltered! See you next season, mga beshi! Cheers! Cheers! Intro pala, ilang minutes na? Magpakilala ka na! Hi, I'm Michelle! Mag-friends lang po. Hello guys, my name is Richard. Richard din siya? So ako si Gregory. Buong pangalan pala to. It's me again, Greg. And I'm Rich. At may bago kaming beshing kasama. Let's all welcome... Bridget. Yeah, ang pangalan mo, Beck? My name is Tim and I'm from there. Naniniwala sa kasabihan Naniniwala sa kasabihang aanhin pa ang damo. kung Sementado ang backyard mo. it's me again, Greg. And I'm Rich. And I'm Michelle. Dahil dyan, pakilala muna tayo. Ako po si Greg. Hello? May Display lang ito. Display lang ito. Technical problem po. Ayan. Display lang ba? And with, ano pangalan mo ngayon? Beck? Christina. And Okay. And I'm Michelle. Carlo Ayan, kasama pa rin natin si Carlos sa episode na to, friends, Yeah, from... Ajman. Woohoo! It's me again, Greg, and I'm with... Rich. And I'm Michelle. Hi, I'm Carlo. Yan! Woohoo! Bukas, pasok ka to eh. Oh, eto na! Oh, dalawang salita lang. Ang hirap na siya. Hi, guys! Mag-hi naman kayo. Hi. Ito na, welcome sa another episode ng aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Oh, Life Unfiltered! Ayan, ako po ulit si Greg at kasama ko si... Si IT. Uy, Rolly lang. Again, Greg, at may kasama tayong bago ngayon, si... Mano. And... Carlo and Dodong IT! Wow, taray! It's me again, Greg, and I'm with... Rich. Michelle. And I'm Richardson. Hey guys, again, ako po ulit si Greg, and for today's episode, may bago tayong kasama. Pakilala ka na, girl! Hi guys. And of course, kung nakita niyo, nakilala niyo na si... Yes! Guys, this is a very special episode kasi kasama ko sa episode ito ang aking long-lost friend. Lost? Yeah, very long and very lost talaga. Guys, pinapakilala ko sa inyo. What's your name, Beshi? Hi guys, I'm Erich Solis from Cebu. Oh, madami-dami tayo ngayon. Mga Beshi, mga kakuda. Hello. Ako po ulit si Greg. And I'm Michelle. I'm Erich Solis. Hi, Melay. Bakit parang paiba-iba And naman? we are Grand International. the Kuda era. Kuda Era.